po, kami po ay narito sa bahay po ng aming kapatid, si Gloria Peralta. At kami po ay narito ng mga Pure Heart Warriors, mga Prayer Warriors. Kasama namin ang aming chairman, Pastor Alfredo Cabal Jr. at yung lingkod, Pastor Grace. Nandito po kami sa isang hangarin upang siya naman ay magpatutuo sa kanyang buhay ng ginawa ng Diyos sa buhay niya sa panahon na siya ay nasa critical na kondisyon na kung saan siya ay nadeklara na may pneumonia, lumaki ang kanyang puso at manhid na ang katawan niya sa panahon na yon. At ito siya, mapakinggan po natin ang kanyang counting testimony. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Gloria Peralta dito sa Ominda. Sa awa ng Diyos, ito ako nakasurvive sa likod ng aking paghihirap. Ang akala ko noon, mamamatay na talaga ako nung isugod ako sa Ordanita. Kasi manhid na ang aking katawan dahil hindi na ako kumakain ng 4 na araw. Hindi ko maintindihan kung ano yung sakit ko. Sabi ng doktor, hindi ko na pain ako pero nasaba ako dahil namanhid talaga ang katawan ko. Pasalamat ako sa Panginoon kahit hindi ako nakapagsalita. Sinabi ko sa Panginoon, bigyan pa ako ng second chance. Gumaling. Dito, salamat sa Panginoon dahil hindi ako pinabayaan. Dahil nahirapan talaga ako. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako dito. Salamat sa Kanya, hindi ako pinabayaan. Pinag-pray pala ako ng mga prayers warrior. Daming concern sa akin, nag-pray sa akin. Kaya ito, para ko, hindi na ako makakabalik dito sa Ominda. Lahat sila, pati yung mga anak ko, lahat sila nag-pray. Lahat sila ang prayers warrior. Naramdaman ko yung nasa gitna kami ng puntang tayo. Biglang uminit yung ulo ko, hindi ko alam. Hindi ako mapakali doon sa sasakyan. Hindi ko bakit na parang nasunog na yung ulo ko. Hindi ko maintindihan. Uminit yung pababa hanggang sa dito sa kwan. Ako, maramdaman ko yung talagang mainit na mainit. Tapos pa nga ako, bakit luminis ang katawan ko? Siguro, Lord, kunin mo na ako. Kunin na ako, sabi ko. Pero yun, sa awa ng Diyos, nakarating ka na eh. Biglang bumaba ako sa tricycle. Ngayon nakakalakad na ako, nakapagsalita na ako. Tapos nagugutom na ako. Ayan, naghanap sila ng lugaw. Kulang ko pa yung 2 baso. Kasi nagutom ako 4 na araw kasi hindi ako kumakain. Hindi ako uminom. Maraming salamat sa Panginoon. Hindi ako pinabayaan. Binigyan ako ng second chance. Ayun ko. Hindi ko alam kung makabalik pa ako noon. Sino mag-aakala na mabubuhay pa ako sa sitwasyon ko ngayon. Mahid lahat ng katawan ko, sinakay pa ako sa tricycle. Parang wala na akong kwan. Wala na akong, hindi ko na maramdaman na mabuhay talaga ako. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng isang pagkakataon. Yun lang po ang testimony ko. Maraming salamat at hindi ako pinabayaan ng Diyos. So, anong pangako mo sa Panginoon ngayon? Dahil Diyos pa rin ang nagbigay ng buhay, nagbigay ng second chance. Maaari yung pagbabago siguro. Wala naman akong ibang sakit. Sabi ko, bakit nagkasakit ako
tubig. Kaya natakot na ako doon ako sa taas ng medicare, ilalagay daw. Tapos daw after 12 hours, ikikarimit ako. Kaya ayoko na. Doon na lang ako sa bahay namin mamamatay. Pagbalik ko nga dito, nagmanhid yung katawan ko. Nagpapaanak ko ng anak ko. Lahat sila hindi matanggal. Pero kung kalooban ng Diyos, kunin ako. Sabi ko, wala na tayong magagawa. Pero biglaan naman yung ina, hindi ka naman nagkakasakit. Sabi nila, ano nangyari? Hindi ko rin naintindihan. Bakit biglang sumakit ang dibdib ko? Ayaw kong kumain, may kaunting tubig, ayaw ko. Salamat sa mga prayer warriors, si Pastor Chris Habonilio, si Pastor Freddy Cabaoy. Dito sila ngayon. Pinatulungan ako. Salamat sa Panginoon. Kapatid, salamat. Yan, God bless you. Siyempre natin, second chance para mabuhay. Ano ngayon ang pangako niyo sa Panginoon na dapat ninyong gawin? Lahat ng gusto ng Panginoon yun, gagawin ko. Kasi kahit hindi ako makapagsalita, nangako ako, sabi ko, lahat ng mga anak ko, sisimba kami tuwing linggo. Ayan doon, ganun lang ako ng sinisya. Nakaramdam ako, gumawa ako ng presto doon sa General Hospital. Parang di kami nasikaso kahit isang kulit, wala nang nasikaso sa amin. Magaling naman ako, gumawa ako, nasa lahat ng mga kasama ko. Hindi na kami wala na akong sakit. Hanggang na yung nurse. Ano po yun? Sabi sa amin. Hindi nawal ko yung panulak ko. Sabi ko, ano sabihin ko? Wala naman na masakit na. Hindi ko bilang Sabi yung manugang ko. Eh, ang gusto ko yung agus kaldo. Kakain. Sabi niya, Mga anan. praise God. Mga anan. Sabi niya. Talagang himala talagang buhay. Yung makpiti, kulang ko tayo. Kulang ko yung 2 baso na.